dapat bang magtuloy? Halimbawa, pagtatayo ng mga dagdag na gusali, ano pa ho yung kulang sa mga social programs na atin po nga ibinibigay sa atin po mga pinakamahirap po ng mga kababayan. So, very important po na mapakinggan po natin directly and institutionally ito pong mga pagtingin ng atin pong mga sektor po, particularly yung mga nasa laylayan. Sa akin, kailangan ding malaman ng taong bayan, pag pinag-usapan yung NEP, binigay po yan ng DBM eh. And hindi po yan ibinigay ng Kongreso. Ibinigay sa amin ng DBM yung NEP na yan. No? Sila ang nagbigay ng pondo sa mga distrito o sa mga lugar na dapat bigyan ng pondo. No? At palagay ko, ang nag-usap dyan, kung kinausap nila, ay ang mga DPWH dapat kausapin, hindi ang mga congressman. O maaaring tawagin nating congressional initiative yan, no? Pero hindi po yan tinatawag na congressional insertion. Wala po yun. Sir, related po ito. Meron pong sinabi si Vice President Sara Duterte on the investigations right now on infrastructure projects. Ang sabi po niya, huwag tayo tumigil sa FCP. Noong 2024, nagsabi na ako sa school building program pa lang ng DepEd, pinaghati-hatian na ng members of House of Representatives. Walang nag-react, hindi lang naman flood control. Your reaction? Well, tama ho yun. Actually, very important po yung binabanggit niya. Dapat ho all-encompassing, no? Yung pong review ng all infrastructure projects. And very important din po na talaga ho hindi lang tayo limited. In fact, I think the mandate of the Infrastructure Committee is not naman just po on flood control projects. No? It includes all infrastructure projects, and more importantly, it includes a very expanded timeline. So, ibig sabihin, if you're able to find projects that had been ghosted, projects that are substandard at any time, but what's implemented by any government, we will do it. No? So, kasama po yan pong mga binabanggit na mga school buildings and even roads and bridges po, na basta in-implement po ng DPWH or whichever agency of government. I think the Vice President should realize that Congress has all the right to scrutinize the budget because we have the power of the purse, whether it be the Senate or the House of Representatives. Ang nais natin lamang sa kanyang sinasabi that she would produce evidences. No? Bigyan niya kami ng mga ebidensya ng mga sinabi niya tungkol sa mga bagay na ito. And let Congress investigate and review it. Meron naman tayong oversight committees to do that. Di ba? I mean, hindi naman pwedeng bigla ka magsasalita in a general term, no? Na wala ka namang puputos ng mga ebidensya. We'd like some evidences to be shown, di ba? And I would like just the Vice President to realize that sinasubmit lamang sa amin ang pondo na dapat namin imbestigahan. And that is the right of the Congress to do that. Just to add po to what Congressman Benny is saying, so para magka-walk through lang po tayo siguro nung mga pwede ho nga dinggin po ng House Infrastructure Committee. So I think on the first day, we will go to the sites that the President visited, particularly Bulacan. No, if we are able, for example, to discuss also yung pong kanyang visit to Benguet. Kasi syempre, I think he has particular concerns there as well, no? Particularly po sa usapin po na rock netting and usapin po nung slope protection. So hopefully, we can discuss that on the first hearing, but most definitely, mapag-uusapan po yan at a future hearing. Pangalawa, very important din po na, I guess, puntahan ho talaga natin yung mga lugar kung saan ho may mga totoong baha. No? So hindi lang ho ito sa Bulacan eh. Hindi lang po ito sa, particularly mga nakikita ho natin sa TV in the last couple of weeks, no? Up until Bicol region, up until Cebu. So I think kailangan ho magkaroon ng pagpunta rin sa mga regions po in the south. No? So dapat matignan ho natin yung flood control projects in Mindanao Island, yung pong iba't ibang mga rehiyon po ron, para talaga po all-encompassing at makita ho natin kung kumusta din po yung implementation ng DPWH dito po sa mga lugar po na ito.
Sir, clarification lang po, Kong Terry. Yung day 1, September 2, sa Bulacan po kayo magsasagawa ng hearing kasabay ng site inspection? No, sorry. So I have to clarify myself. Yung hearing po will happen here in Congress, but the focus of the hearing will be on the Bulacan site visits of the President. Kasi yan na po yung talaga may inabot pong pagsisiyasat at pagtatasa, no, kung ano na po yung itsura ng pong mga lugar. No? So marami na mapag-uusapan doon sa totoo lang. Kasi nga una, mapag-uusapan ho doon yung ghost projects. Mapag-uusapan din po doon yung mga undercapitalized firms, no? Katulad po ng ibang mga sangkot po rito. Tapos pangatlo, pag-uusapan din po dito yung mga malalaking mga kontratista na gumagawa po ng mga substandard projects. No? So, yun po. It will happen here in the House at the People's Center, pero we will be focusing on Bulacan on the first day. Thank you, sir. Thank you, Tina. We will now hear from Mela Lismoras of PTB4. Sir, follow-up lang po regarding dun nga sa House Infrastructure Committee hearings. Kanina po kasi nabanggit nyo yung lahat nga dapat imbestigahan ng infrastructure projects. Yung Infracom po ba, tututok lang siya sa flood control projects or may posibilidad din na lumabas kayo ng yun nga, yung mga roads, bridges, other infra projects? Broad po yung mandate ng House Infracom, no? Makikita ho natin yan in the resolution itself, no? So, ang pagkakabanggit po doon, all infrastructure projects, particularly flood control, no? So, ibig sabihin, we will not be limited to flood control projects alone. So, like what we had stated, kahit po yung mga slope protection sa Benguet can be covered by the Infracom. Kahit po yung mga problematic na mga tulay, halimbawa yung sa Kabagan, Isabela po. So pwede ho mapag-usapan. In fact, meron na po House resolution na ilalapag po sa Infracom relating to this. No? So, yun, hindi siya limited ng scope, only to flood control. Opo. And naalala ko po kasi, sir, nung 19th Congress... Let me add yes, to what is said. No? Palagay ko itong aming investigation na ito would not be a witch hunting investigation. Ibig sabihin ang nais nating malaman dito, ito ba'y ghost project? Ito ba'y substandard? Kasi doon ng korupsyon di ba? Yung ghost projects and substandards. So therefore, sangayon po ako, Congressman Terry, na hindi lamang ito flood control projects, that even all infra projects, kapag meron ditong anomaly, whatever it is, no? Ghost projects man yan, talagang meron bang proyektong ganyan, o kaya naman substandard yan, kinakailangan po imbestigahan yan. Opo. And, yes, go ahead, sir. And to be very clear, ang totoo naman po yung pagbabaha, particularly po na talagang sinisisi sa mga flood control project, hindi po ito limited sa Region 3, Region 4, 4A, Metro Manila. No? In fact, I think today, even in Davao City, no, meron pong reports ng severe flooding in many areas there. No? So, I think very important po na makita ho talaga natin yung iba't ibang mga lugar, iba't ibang mga tipo ng implementation po ng flood control projects. Opo. Ako, isa-suggest ko kay Congressman Terry sa kanyang TRICOM hearing. No? Sapagkat naalala ko, 19 Congress, ang unang-unang hearing namin sa Quadcom, doon sa Bacolor, Pampanga. Oo, na pinag-usapan yung POGO. Ako, sa akin, doon tayo mag-hearing sa Davao, for example. Di ba? O, doon sa Davao mismo, sapagkat narinig namin na talagang nagbabaha doon nung araw, hindi binabagyo ang Davao Hindi binabagyo ang Davao. Ngayon, nakikita natin, nagbabaha na. Whether kung sa Davao man yan o sa Bulacan man yan, no? I would suggest that we do that there, no? Para malaman po ng taong bayan na ito, serious kami sa pag-imbestiga kung talagang merong ghost project yan, talagang merong substandard project yan.
Kong Terry, may reaction po kayo doon? Kayo, yung Infracom po ba, willing nga rin kayong, actually, kaya ako din po nabanggit yung Quadcom noong 19th Congress kasi yun nga, para makarating mismo yung mga taong involved, yung committee na mismo yung pumunta sa mismo mga lugar na yun. Yung Infracom po ba, may chance din na mag-on-site inspection, on-site hearing din po kayo para, kumbaga, walang kawala yung mga district engineer, yung mga taong magiging involved po doon? No doubt na magkakaroon po ng ocular inspections, no? Kasi syempre, simple lang naman na mag-inspect ng proyekto eh. Ang tanong lang naman ho, may proyekto ba o wala? Yun yung unang tanong. Pangalawa, kung may proyekto man, ano itsura ng proyekto ngayon? Dapat bang ganyan yung itsura ng proyekto ngayon? So for example, kung may nakita ka nakalabas na bakal, in the span for example of 2 to 3 years, dapat bang may nakalabas ng bakal? So yan lang naman yung mga basic questions po eh. Pagka nagkaroon ng ocular inspection. But most definitely, magpupunta po yung komite sa iba't iba pong mga lugar. Opo. Sir, do you want to add more po? Anyway, ganito yan eh. Kaya palagay ko uunahin yung flood control project sapagkat yan ang hindi nakikita ng taong bayan. Kasi sa loob yan eh, ng mga kalye. So hindi mo na alam kung anong nilagay na semento ron, hindi mo na alam kung anong nilagay na kabilya ron. Kaya ako, kung magkaroon muli ng flood control projects, you would like the people to know that, no? Ang nais ko lang sabihin sa DPWH, dapat hindi lamang sila nagpapagawa ng ganung proyekto. Dapat may monitoring yan. Bago gawin, habang ginagawa, at pagkatapos gawin. Sapagkat ang ating Pangulo, nag-inspect nilagay, completed. Yung pala walang nagawa eh. So therefore, dapat yung pong DPWH, meron din po silang monitoring and maintaining all of those projects. For example, a week ago, na-complain sa akin yung isang chairman na hindi gumagana ang floodgates and flood and pumping station doon sa Biata Pandakan. Tinawagan ko ang MMDA. Ang sabi sa akin, yung daw pala ay nasa ahensya ng DPWH, no? 4 years na, hindi gumagana yan. So pinagana nila. So, ibig sabihin, kung nireport yan, pinapagana naman eh. O, yung Santa Clara, pumping station and floodgates, sa Santa Ana, hindi rin gumagana yan. Pero grant yan, no? Nakita ko, 53 million ang paggawa niyan. Ginagawa pa hanggang ngayon. Sapagkat walang masyadong ventilation yung building, hindi gumagana yung flood control projects na yan. Ngayon, tinawagan ko. Sabi ko ron, paganahin nyo yan sapagkat kailangan sapagkat ngayon, usong-uso ang bagyo at tagulan. So, hindi ko na alam kung ano pang ginawa nila dyan. I'm calling on now sa press conference na ito na tingnan ng DPWH, ang MMDA, i-inspect nila yung kanyang mga project para maiwasan na po natin ang pagbaha. Sapagkat, Luca, wala silang monitoring dito. Wala silang maintenance dito. We would like to find out. Ngayon, kung gusto nyong makipag-ugnay sa LGU, why not? Di ba? May ugnayan yan sa LGU, why not? Basta't lahat niyan gumagana, may iwasan po natin ang mga baha kung saan man yan dapat dumating. Opo, last na lang po from my end. Follow-up lang po about dun sa lifestyle check nga na nasabi ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Dito po kasi sa House, meron na ring House Bill aying mandatory sala and disclosure for the President, Vice President, and the other high-ranking government officials. Sa tingin niyo po ba napapanahon na rin ito para maipasa? Teka, sino ba ang hindi nagsabit na salin nung araw? Ultimong the former president, di siya nagkasabit ng salin eh. Di ba? I mean, I am very faithful in sabit may salin. Di ba? Dapat malaman ng taong bayan yan. No? Now, maaaring walang batas to submit a salin. Pero dapat, kung talagang honest tayo, bilang mga public officials, kinakailangan isubmit natin ang salin sapagkat yan ang inaatas sa atin. So, ang tanong ko rito, ganito eh. Sino ba ang dapat na example na mag-submit ng salin? Hindi ba dapat ang Pangulo ng Pilipinas at lahat ng mga public officials? Para sa akin po, ako ay tapat at faithful sa pag-submit ng salin ko. Well, again, to be very clear, no, yung salin is a requirement for each and every government official, government employee. So dapat po sinasubmit po ito. I don't think you need a new bill for the mandatory disclosure
of the SALNs. I think it's really just a question on, for example, the ombudsman, kung dapat ba niyang linalabas na. Kasi I think yun yung isa sa mga naging problema po ng previous ombudsman dati. Parang dahil binara po yung paglalabas ng SALN, wala pong access yung pong publiko sa SALN ng mga matataas pong opisyal ng gobyerno. So I don't think we need